ngayon, ubos na lahat eh. Nakuha nila yung mga bangkay dito sa isla, isang isla. Marami pang lugar na hindi pa napupuntahan eh. Kan, di sini penuh kenangan indah. I'm looking for Said Munawar. Said Munawar. Oh yeah. I want to know if he's alive or dead. Dua. Swerte ang Kuala Simpang, isang barangay sa Aceh, Indonesia. Hindi ito inabot ng tsunami, kaya nakita at naramdaman ko rito ang pamumuhay na nawala sa ibang lugar sa probinsya ng Aceh. Bihira ka mag-iisa sa Aceh dahil siguradong may lalapit sa iyo para lang makipagchikaan. Dari Manila. Dari Manila eh? Dari. Manila eh? Hindi tsunami ang sanhi ng tubig dito kundi malakas na ulan. Isang dekada na ang nakalipas ng tamaan ng malaking baha ang parteng ito ng bayan. Hindi na iba ang mga taga-Aceh sa trahedya. Matagal nang naiipit ang mga residente rito sa bakbakan ng militar at mga rebeldeng Acehnese na gustong humiwalay mula sa Indonesia. Pupunta tayo rito. Kaya anong oras pa tayo makakarating? Mahigit isang buwan kong inikot ang Aceh nung reporter pa ako sa dyaryo. Una kong pumunta rito, 1991. Nagpapanggap na lang akong Indonesian eh. Nag-aaral muna ako ng konting Indonesian para makalusot. Dahil kamukha natin sila at malapit sa Tagalog ang salita rito, natuto rin ako ng kaunting bahasa. Dari mana? Ipin. Ipin? Ada tsunami? Di Ipin? Tulad natin, palakaibigan at mahilig din sila sa kamera. Pakiramdam ko'y nasa Mindanao lang ako. Kami kumpulan anak jalanan, bukan kumpulan para berandalan. Sa kabila ng ating pagkakapareho, malayo sa kamalayan natin mga Pilipino ang Indonesia. Ang pagdagsa ng tsunami pa ang kinailangan para mapalapit tayo sa isa't isa. Terima kasih! Mukhang normal lang ang lugar, pero delikado ang parteng ito ng Aceh. Narating namin ang pidi na balwarte raw ng mga rebelde. Banyak mati di sini? Banyak. Banyak? 72 orang yang mati di sana. 72 orang. Anak kelametan. Ngunit hindi mga rebelde ang dinatnan namin dito sa highway. Sinagasaan ng tsunami ang mga bahay nila. Nadamay din ang mosking ito, ngunit nakatayo pa rin. Mengerti bahasa Ngayon, sinusubukan nilang linisin ang lugar. kawan main-main. Di sini? Yeah. My friend? My friend is there. Two friends. Friend. Di sini pancing? Pancing. Pancing habis. Pancing. Cuma tinggal ya. Habis. Habis tinggal. Anda tahu tempat apa ini? Hmm? Anda tahu tempat apa ini? You know? No, sorry. You don't know? Maaf. What did you say? Ini adalah tempat pesantren. Dulu di sini didirikan pesantren. Sekarang pesantrennya di bawah air. You know?
Naubos halos ang lahat ng ari-arian nila, iilan na lang daw ang pwede pang pakinabangan. Isang prayer book sa Arabic ang napulot nila sa kalat. You found it there? Pagkatapos ng kamalasang dumating sa Aceh, Sri Lanka, Thailand at maski sa Quezon sa atin, maitatanong siguro ng mga biktima, bakit nangyayari ito at bakit sa atin pa? Para sa marami, lalo na rito sa Aceh, pananampalataya na lang ang tangi nilang sandalan. Ngayong gabi, saksihan natin ang pagsisimulang buhay muli ng mga taga-Indonesia. Katulong ang ilan sa mga kababayan nating Pilipino. Mula rito sa Aceh, Indonesia, ako po si Howie Severino. At ito ang Eyewitness. Alam mo, yung Sumatra, ito yung pinaka-Mindanao ng Indonesia. At yung pupuntahan natin ngayon, yung Aceh, siya yung parang pinakakulo ng lugar na to. Tatlong dekada nang may rebelyon sa Aceh, kaya naman nagkalat ang mga sundalo rito. At ang Indonesian Army, sinasabing isa sa pinaka-notorious sa buong mundo. Bago tamaan ng tsunami, 2 taon nang may martial law sa Aceh. Sarado ang probinsya sa mga dayuhan, lalo na sa media. Pero nang dumating ang trahedya, kinailangan nilang buksan ang kanilang pinto para tumanggap ng tulong sa ibang bansa. Mapanganib man, nagbiyahe kami sa highway papuntang Banda Aceh, ang kabisera ng probinsya. Hindi na kasi maaasahan ang mga commercial flight dahil mga eroplanong may relief goods ang prioridad. Ayon sa driver namin, ito na raw ang war zone at mag-ingat daw kami sa rebelde. Fighting, lalu udah nggak ada lagi in the mountain. Wah, lupa. Separatis. Sa isang checkpoint, mga sundalo ang humarang sa amin at hiningi ang aming passport. Dari Filipina. Iya, press wartawan. Nang pinababa ang camera crew ko, panakaw ko silang kinunan. Nggak bisa. Bahasa Inggris. Dia bahasa Inggris. Bapak bisa. Saya orang Indonesia. Ibinalik din naman ang aming mga passport, pero may kapalit. Natong tayo ng 300,000 rupee. Mga 2,000 piso pinayad dun sa mga sundalo na yon para makalusot lang dito sa Aceh. Eh sabi na, banda nun, wala na raw kaming problema, pero tingnan natin. Nice stereo! Iba naman ang trato sa amin ng mga sumunod na sundalo. Indonesian Army, Marines. Army. Oh, very good. Like this. Oh. Yeah, Philippine Army. Also, in the Philippines, we have separatists also. Yeah, in Mindanao. You know Mindanao? Yeah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Good, thank you. Sa pangalawang araw ng aming biyahe, natuntun namin ang bayan ng Pidi, ang di umanong pugad ng rebelding Free Aceh movement. Hindi rin ito nakaiwas sa hagupit ng tsunami. Dito namin nakilala ang mga babaeng sinisimulan na ang pagbangon mula sa trahedya. Dinala kami sa kalapit na dalampasigan kung saan nanggaling ang mga dambuhalang alon. Hinandugan nila ng kanta ang mapaminsalang dagat na siya ring bumubuhay sa kanila.
3 araw na mula nang umalis kami ng Maynila. Habang nasa sasakyan, binalikan ko ang aking mga sinulat noong 1991, nang una akong nagpunta rito. April 19, 1991. Sa wakas, dumating na rin ako ng Aceh. Ang haba ng biyahe, mababait naman pala ang mga taga rito. Walang nakahalata na dayuhan ako. Maliban sa mga tolda ng mga refugee, sa simulay wala akong masyadong napansing pagbabago sa Aceh. Hanggang dumating kami sa kabisera ng probinsya. Pagkatapos ng tsunami, halos araw-araw pa ang ulan. Ang biglaang pagbaha, hindi lang nagpahirap sa search and rescue operations, ikinakalat din ito ang mga bakterya na galing sa mga bangkay. Lumalaganap na raw dito ang tetano. Bago ang tsunami noong December 26, isang malakas na lindol ang nagpatumba sa maraming gusali rito. At nang magtakbuhan palabas sa mga tao, saka naman sila sinalubong ng dambuhalang alon. 600 kilometers per hour ang puwersa ng tubig. Mabilis pa sa takbo ng eroplano. Halos 1 buwan na ang nakalipas, ngunit libong bangkay pa rin ang nahahanap araw-araw. Katulad nitong naka-body bag na nakuha ng mga sundalo sa loob ng isang tindahan. Tinambak sa likod ng truck. Saan kaya ito dadalhin? Iya, pneumonia. Bawa. Sa sama ng amoy ng dose-dose ng bangkay, ayaw nang lumapit ng aming driver sa truck. Thank you. Ay, no. Dito ka. Go. Apan. Walang mga pangalan ng mga bangkay. At hindi na rin ito pinilit alamin ng rescue workers dahil baka sila maging sanhi ng sakit. Sa araw na ito, mahigit 3,000 bangkay ang nahanap. Sa mga hukay tulad nito, sila inililibing. Missing ang ibig sabihin ng Dichari. I'm looking for my sister and my 2 little brother. We have a tradition to come to the buried people and send them prayer. So that's important for us to find the body when dead or alive. Nandun kaya sila sa truck na sinundan namin sa ulan? Marahil hindi na yon malalaman ng mga mahal nila sa buhay. Sa Aceh, unang pumasok ang Islam sa Indonesia. At ang Masjid Baitur Rahman pa rin ang isa sa mga pinakamalaking moske sa Southeast Asia. Naalala ko nung una ko itong makita. April 20, 1991. Natanaw ko ang moske ng Banda Aceh. Nakakawala ng pagod ang ganda at laki nito. Sa dami ng ilaw, mukha itong palasyo. Nagsilikas ang marami sa moskeng ito noong nagka-tsunami, pero mas marami ang hindi na nakatakas sa kamatayan. Ang tsunaming ito ang pinakamalupit na sumpa ng kalikasan sa alaala ng mga tao. Umabot na raw na mahigit 200,000 ang patay sa Aceh. Nagdagsaan ng media sa Indonesia kahit kapapasko pa lang noon.
Halos lahat ng foreign media, first time dito sa Aceh. Iilan lang ang may alam sa itsura ng lugar bago ito winasak ng tsunami. Ori. Kabilang dito si Orlando de Guzman, Filipino-American journalist na nandito para sa BBC Radio. Maraming mga nangyayaring mga human rights violation na parang naging mission ko na ipalabas kung ano yung mga nangyayari dito sa Aceh. Whenever there's any kind of fighting here, there's always Pati gera sa Mindanao matagal nang kinocover ni Orlando. At sa Aceh, 4 na taon na siyang pabalik-balik. Binibinyagan namin yung anak namin sa Banahaw nung nangyari to. Parang miski na nasa Pilipinas ako nung nangyari to, parang yung puso ko nasa Aceh, yung Bagong taon nang makabalik sa Aceh si Orlando. Halos hindi na niya makilala ang mga lugar na napalapit na sa kanya. ito yung pinaka-Quiapo nila. Tapos ayun ang hotel na tinitin ako na parang bumagsak. Tapos yung tubig, yan, lumampas pa dyan sa aeroplano. Sa tulay ng Panayong, naipon ang mga barkong naanod mula sa dagat. Nung dumating ako dito, marami pa dito mga bangkay dito. Yung isang barangay dyan, 1,300 yung nakatira dyan noon. Yung natira, 97. Yung sa 97 na yon, 4 lang ang babae. Lahat yan, bahay yan. Hanggang doon sa masjid, hanggang doon sa mosque. Bahay lahat yan. Kung nandito ka, hindi mo makikita yung beach dito kasi puro bahay yan eh. Wasteland na ito ngayon eh. Halos desierto na nga, pero alam ko maraming tumira dito bago nagka-tsunami dahil ang lakas ng amoy ng mga patay. Dati, pasyalan ang nayong ito dahil sa beach. Ngayon, sila na lang ang dumarating. Mga volunteer na tagahanap ng mga bangkay. Mati dari mana? Jauh? Sekitaran daerah ini. Di sini? Dekat itu pulau. Meron ding mga kamag-anak na mga nawawala. Orang ini yang cerita sendiri kan. Sama kami. Orang kami ada sana. Orang tuh udah nggak bisa lihat laut lagi. Udah dengar suara air aja udah takut. Sabi daw niya maraming nung lumabas yung dagat, yung mga isla nag-ano lang, nagpapalak pa. Nag-ano lang dun sa buhangin. Kaya may mga sumisimot pa nga doon ng mga isla eh. Tapos biglang may dumating na malaking alon. Singingay daw ng eroplano yung pagpasok niya dito. Yung pinaka nakaka-trauma, hindi naman yung mga bangkay, hindi na ako parang nasanay na din ako eh. Pero yung nakaka-trauma kung makikilala mo yung mga survivors, yung mga naghahanap ng mga pamilya nila, sila talaga yung nakakaawa eh. Nangamba si Orlandong hindi niya na makikita ulit ang dalawa niyang matalik na kaibigan dito. Yung mga na-interview ko dati, may mga namatay. Pero salamat sa Diyos, yung dalawa kong kaibigan na nakilala ko talaga, buhay sila. Mga journalist din sina Hatley at Nani na tila nailigtas ng kanilang propesyon. Nang lumindol, dali-daling umalis sa bahay si Hatley para makakuha ng video. Sa labas na siya inabutan ng tsunami. The place I'm standing is the borderline from waters and
the safe place. I saw so many cars was crashed down and wiped down by the water. So I just standing in the one of the place in the circle and take a pictures. People Yeah, I see so many people. in the water. Yeah, so it just passed away from my side. I just confused. Should I run away or not? Because it's the water's already rise up. Milagrong hindi nalaman ng alon si Hatley, pero ang bahay at buong barangay niya nabura ng tsunami. Si Hatley at si Nani ang itinuring ng pamilya ni Orlando sa Aceh. I think Orlando is different. He's very sensitive and he tried to dig more deeper from the problem of Aceh. Sa dami ng malalagim na tagpong nasaksihan ni Orlando, may isang hindi magpapatulog sa kanya. Kasi araw-araw sinusunog namin yung basura sa harapan ng BBC. Hindi namin napansin na merong isang sanggol na nakabaon sa basura, nahalo lang siya sa basura. Hanggang siguro mga 5 araw na kami nagtatapon ng basura doon. Tapos nakita namin na inuuod na, nabubulok na, pero maliit lang na sanggol. Parang napakasakit tignan. Kasi naisip ko rin yung nung pinanganak yung anak ko, ano yung kaligayahan na idinulot ng anak ko nung pinanganak siya. Naisip ko rin yung sakit nung magulang nung bata ngayon yung namatay. Kung buhay pa man sila, kung hinahanap nila yung anak nila. Marahil para sa ibang dayuhang reporter na nandito sa Aceh, trabaho lang ang trahedyang ito. Pero para sa mga galing na dito bago ang tsunami, ang Aceh ay hindi lang isang lugar na pwedeng mapagkunan ng balita. Ako nga parang hindi ko na talaga maisip kung anong mangyayari dito sa Aceh. Parang hirap na dito yung tao noon pa. Pero sa palagay ko naman kaya nila eh. Malalakas yung loob ng mga Achenese, yung mga taga-Aceh. Nauna sa amin sa Aceh ang puwersa mula sa mahigit 200 bansa. Lahat may kanya-kanyang tulong para sa mga biktima. May mga sariling eroplano at chopper. Meron pang nagdala ng mga sariling truck. Dumating lula ng C-130 na hiniram sa gobyerno ng Singapore ang Philippine Medical Team na ipinadala ng ating pamahalaan. Galing kami medal, haba na 2 araw yung biyahe. 13 miyembro sila na mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. May doktor, nurse at ilan pang mga veterano sa mga kalamidad at digmaan sa atin. Kagaya ng social worker na si Ching Guerrero. Nanggaling na ako sa lahat na klaseng disaster, armed conflict, daipil massacre. Na mga galing sa Pilipinas. The ginataang mais and the champurrado is for breakfast. Bukod sa walang tigil na pagdating ng relief goods, marami rin doktor na nagpunta rito. Bagamat kaunti lang ang nangangailangan ng seryosong gamutan. Sa lakas ng tsunami, either na nabuhay ka o namatay ka, wala masyadong sa gitna. Pero ang pinakamahirap daw gamutin sa lahat ay ang mga sugat na hindi nakikita. My friend about that. I can't talk. Kailangan daw kaagad tuunan ng pansin ang traumang dulot ng trahedya. Mahigit 2,000 nasalanta ang nagtitipon malapit sa moske ng Darussalam sa Banda Aceh. 4 na pamilya maaring magkasya sa mga itinayong tolda, pero ngayon pwede kahit sa 15 pamilya. Karaniwan isa lang kasi ang nakaligtas sa bawat pamilya. Dito itinalaga ng Indonesian Ministry of Health ang Philippine team. So you have normal blood pressure, 120/80.
I am giving him 14 capsules. Okay. Jadi These capsules ya. will be taken twice a day. Anim sa mga Pinoy ay mga Muslim mula sa Mindanao, kaya't kasabay silang sumasamba sa moske. Ito siguro ang dahilan kung bakit tila magaan ang loob ng mga refugee sa mga Pinoy. The Filipino doctors? Yeah, all people like Filipina because very friendly. Is she feeling manangis that she is alive and the two children died, that she was not able to help her daughter? Sanay na si Jing sa counseling, kaya't hindi hadlang ang magkaibang lingwahe. He does not say that and she is very sad. Isa sa mga lumapit dito kay Jing ay ang 26 anyos na si Chut Nila. Akala ko nga okay lang sa kanya. Pero nung umiyak siya, grabe yung iyak niya. Sabi niya, ayaw ko nang mabuhay pa. Gusto ko nang mamatay din sumama sa kanila. You just eat and then drink water for your baby. 2 buwan buntis pala si Chut Nila. Ang dala-dala niyang sanggol ang tanging nagbibigay pag-asa sa kanya ngayon dahil naubos ng tsunami ang buong angkan niya. Kaanod na. So paano siya? Saya pegang di tangan. Lalu lepas di bawah ombak. Hawak-hawak daw niya na nabitawan niya. Ang alin? Yung anak niya. Nabitawan? Hawak-hawak niya yung anak niya, nabitawan niya. Umur 3 tahun. 3 years old yung kanina. May hiniling si Chut Nila sa bago niyang kaibigan. Dia sebagai mama saya. Parang she wants to consider you as her mother. Yes. Nakiusap din si Chut Nila kay Jing na samahan siyang bumalik sa dati niyang barangay. Hindi pa niya nakikita ito mula nang maganap ang trahedya. If you want to cry, you just cry. Mas bata lang ng 1 taon kay Chut Nila, ang panganay na anak ni Jing. Inanod ng alon si Chut Nila at nagkamalay na lang sa ospital kung saan siya natagpuan ng kanyang asawa. Tulad ni Chut Nila, tinangay din ng tsunami ang buong pamilya ng mister niya. Nabitawan ni Chut Nila ang tanging nilang anak sa dagat. Kaya silang dalawa na lang at ang padating nilang baby ang natira. Kumain ka ng maayos, makatulog. Makanya saya sadar ini ujian Allah. Pinanggagamot lang daw niya sa kanyang sarili, yung iniisip niya ito. May reason bakit nangyari yung God, yung Allah. Sa mga nakita na namin sa daan, parang alam na namin kung ano ang dadatnan sa lugar ni Chut Nila. Iilan na lang ang natirang bahay dito sa Kaju, pagmamay-ari ng mayayamang kliyente ni Chut Nila na isa palang labandera. Di sini penuh kenangan indah. Mga kaibigan mo dito rin nakatira. Dito rin daw niya nakilala yung mga kaibigan niya. Kung masakit talaga yun, kaya lang sabi mo nga ay kaya mo siyang tanggapin dahil nai-offer mo na kay Allah. Nakatulong ba sa'yo na nakita mo yung lugar na Arwah mama saya pun bisa melihat bahwasanya saya dapat Yes, dahil pakiramdam niya may bago daw siyang nanay. Kapos man ang mga Pilipino sa material na donasyon, hindi ibig sabihin ay wala na tayong may ibibigay sa isang bayang nilugmok ng trahedya. Kahit saan ka pumunta rito sa Banda Aceh ngayon, nagkalat ang mga larawan ng mga nawawala o ditsyari sa wikang Indonesian. Mana rusak tsunami. Hindi ko pa rin alam kung ano na ang nangyari sa 2 Achenis na nakilala ko rito noong 1991. Ang dating gobernador na si Ibrahim Hassan ay nag-aral sa UP Los Baños. Tuwang-tuwa nga siya noon nang makilala ako dahil bihira makita ang Pilipino sa Aceh. Sulat ko noon tungkol kay Governor Hassan, April 27, 1991. Nasa Maynila pala si Gob noong 1 buwan. Nagpunta rin daw siya ng Los Baños para mamili ng maraming buko pie. Si Said Munawar naman ang masayahing kong tour guide.
Ibrahim Hassan. If he's okay, does anyone know? He's my friend. Maybe in Jakarta. Jakarta? Maybe in Jakarta. But not in Aceh. He's not in Aceh? Jakarta kan? He's in Jakarta. Oh, he lives in Jakarta. He lives in Jakarta now. Oh, okay. So he's safe. Yeah, he studied in the Philippines. My friend. Yeah, from Philippines. Yeah. So he's okay. Okay. Matagal na palang nagretiro ang dating gobernador sa Jakarta, malayo sa kalamidad. Pero ang tirahan daw ni Said Munawar ay malapit sa lugar na tinamaan ng tsunami. Said Munawar? Said Munawar? What? Maybe he's dead. Dinala ako ng kaibigan niya sa opisina ng Red Crescent, ang Toyota showroom bago nag-tsunami. I'm looking for Said Munawar. Said Munawar. Oh yeah. I wonder Okay, if he's. please, I want to know if he's alive or dead. Live. There. Munawar Marwan Muhammad Muslim. Muhammad Munawar. Munawar. Munawar, but So it's not them. It's not them. Yeah. But these are the people who are alive. Yes, exactly. Okay. Huh. Is there a list of people who are dead? Or that? No list yet. No list. Napakarami kasi yung namatay at nawawala. Kaya baka mas madali pang ilista yung mga buhay. Wala si Said sa mga listahan ng mga buhay. Pembeli kami? Di sana. Natagpuan ko rin ang kanyang tiyuhin. Oh, meninggal 3. Meninggal 3. He dead 3. Inong ni mati tinggal yang. 3 children. Oh, inong ni hana. His 3 children died. Children 3 children dead. 3 of his, but him, Yes. he and his wife, Yes. In Gugaja. Gugaja. they're alive. Gugaja. Matay. Yes. Hidup. Hidup. Na anod yung bahay niya at yung 3 anak niya ay namatay. Pero siya at saka yung asawa niya ay buhay pa. At lumipat na sila dun sa malayong bayan ng Sigli. Hindi man ako nawala ng kamag-anak, naramdaman ko pa rin ang halaga na malaman kung ano ang nangyari sa mga kaibigan. Hindi pa rin nahahanap ang 3 taong gulang na anak ni Chutnila. You can now. Pero ilang araw pagkatapos siyang samahan ni Jing sa dati niyang tirahan, nakakatulog na raw siya at nakakakain na. I love you, Imam. Oy, sabi niya, I love you, Imam. Malapit I nang love umuwi you. ang I Philippine love you team too. kasama si Jing. Ibu sangat baik sama saya. Ha? Saya tidak bisa melupakan ibu. She can't remember you. She can't forget you. Okay. Nanti kalau balik ke Filipina, jumpain saya. If you back to your country, please meet. Yes. I have your pictures. Janji ibu. Please promise to her you will. If you back to your country, you will back here and to meet her. Janji. I don't. Insyaallah. Huh? Insyaallah. Ano? Inshallah. Baik ang Diyos. Yes, inshallah. No. No, Mama. Marami pa ring mahal sa buhay ang nawawala at maaaring hindi na matagpuan. Kasama nila naglaho ang Aceh na nakilala ko. Isang lugar na puno dati ng magagandang tanawin at masayahing mga tao na di nalalayo sa mga kapwa ko, Pilipino. Mula sa Aceh, Indonesia, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.